yung tawag dito, yung frequency response ng amplifier kung saan siya nag-ooperate. So dapat yung input natin throughout yung buong bandwidth na yun from 20 to 20 kHz, dapat yung BPP nun hindi nagbabago. Pero cellphone yung gamit ko, nagbabago yun kasi syempre di naman function generator yung cellphone. Pero para mapakita lang natin na sa certain frequency, bumababa yung AB natin. Di ba yun yung kinuha natin, yung negative 3 dB para negative 3. Negative 6 pala kasi voltage tayo. Negative 6 dB. So kailangan mapakita natin yung curve na yun. So para mapakita natin yun, kailangan may input tayo. Yung input natin ngayon, yung cellphone. Kailangan, yung input natin is yung channel 1, yung yellow. Tapos yung output natin yung channel 2, yung kulay teal. Ngayon, pagka pinindot natin to, mapapansin natin, patagal ng patagal. Ayun na. Pababa ng pababa yung BPP natin. Ay, makita nyo gumagano siya, di ba? Ay, pag gumanon, pababa. Ibig sabihin, yung frequency, yung BPP natin o yung AB natin, bumababa depende sa frequency. So makikita natin kung saan nagraran yung amplifier natin. Okay, kuna tayo ng 1 kHz. 1 kHz. Hindi kasi pwedeng din, ginagamit sa bahay yung ano namin eh. So, dapat lagi ako naka 450. So, pansinin natin, pagka naka 450 millivolts ako, yung input, yung output ko is 10.1. Hanap tayo ng 60 Hz. Dapat 450. Ayun na, ayun na. 490. Ayan, pwede na yan. So, makikita nyo, yung ano natin, yung BPP, kahit naka... Up. Ang formula. Bakit namutin dito? Ayan, pwede na yan. Mapapansin nyo, sa 60 Hz, hindi pa rin bumababa yung BPP natin. Ay, may 1 Hz ba dito? 3 Hz. Diba 1 Hz pa rin? 5. Ay, ito ngayon, ba't may 5 dito? Pag 1 base, taas 30 Hz na kalagay. Yung kasama. Ba't may S? Ay, kaso hindi kaya ng phone ko. Buisit. 10. Paano pag madami? Hertz. Madami meters. Hindi yung Z may S. Hertz. Hertz. May S pa. Hertz. Ayan. Di ba meter? Pag madami meter, meters. Ano na? Pag madami hertz, Ay, Hertz. may S, wala. yan. Oh, nag-zero. Nang namatay. Wala. Hertz. So, yun, 450 pa din. Pero yung BPP natin, bumaba na kasi di ba kanina 10. Oo. Tang ina, labang mababo. Taga. Repeat. Ayun no. Papansin mo, kahit 450 na, ayun, sabi mo na 450 yan. Pero yung BPP natin sa output, naging 9.3 something. Pabago-bago siya. Pero pag binalik natin siya sa 1 kHz, yung 450 natin, 10 volts. Ibig sabihin, yung kahit hindi nagbabago yung BPP ng voltage natin sa input, nagbabago yung output natin depende sa frequency. Yun, doon nakukuha yung baud plot. Yun lang tatandaan nyo. Kailangan yung input nyo, laging pare-pareho ng BPP. So, may dalawang pihitan naman yon, frequency pati BPP. Yun ba yung sa ano yun, sir?
Kaya kailangan lagi nyo i-check kung yung BPP ba ng input nyo nagbabago. Ano eh. Hindi ba magulo yung kay sir? Yung ganyan nila. Ayan, 450, naka 10. Di ba 450 kanina, 9.3. Mm-mm. So, yung 1 killers kasi, yun yung ano natin, yung AB mid, yung pinakamataas na BPP. Sa 20 kHz naman, 20 kHz, 20 Hz. Di kita ng phone ko. Nantok ako. Lubat. Nakatingin ko yun. Namatay pa. Tambaw. Kaso di natin Kailan mapacket ng... nagsastop? Anong charge? Ayun naman yung priority. Hindi mo nasisira. Hindi mo na nakakita. Kaya, Zero? hindi ka sigurado. Kaso, ay wait lang. Para madali. So, 350, 357. Pero ito yung ano, yung pinakamadaling example na sa pag tumataas yung frequency, bumababa yung gain natin. Pansinin nyo, nasa 17 siya. 17. Habang tumatagal, pababa siya ng pababa. Dahil. Kasi tumataas yung frequency. Pababa siya ng pababa. Ito naman yung frequency. 40 minutes. Ngayon, pababa ng pababa Bumababa yung output natin. Kasi papagawa sa atin ni Sir yan. Sabi ng iya, kasi yung A laging nagtatanong kung anong mangyayari. Ang sabi ni Sir, kailangan daw mapakitan individually nung ka-group ng members na kung paano nakuha yung AB. So, ang gagawin lang natin doon, mag-i-input tayo ng, kaso hindi ganito yon, lalagyan ko na lang pag nandun na signal injector. Ito lang naman yung input natin. Ayun o, yung nilagyan ko ng hook na to para ayoko yung may rap. Wow, bakit? Oh, tangina. Ayan o, may hook siya. Hongkay. Hongkay. Para gaganon nyo na lang. Para saan yan? Yun yung input. Di ba kasi yung red. function generator ni Sir is declamp. Parang ganito. Meron ito yung red. I-clamp nyo na lang na ganun. Ayan yung nakalawid. Tapos dito yung item. Yung ground. Tapos, yung output is either sa dalawa na to. Ito. O, ito. Kahit alin. Pareho yan. Ito alin dyan. Kasi connected lang naman yan. Basta papansin nyo lang. 1, 2, 3. Lahat ng number 3 ng transistor, yun yung output natin. So, ganun lang. Paano i-gamitin yung function generator ni Sir? Alam niyo na ba gamitin yun? Saksa. Tapos may malampikitan yon. May multiplier. Yung multiplier. Ay, yung ano? Ayun. Alam niyo na ba Di ba gamitin yun? nagloloko-loko yun? Oo nga. Kaya nga, dalawang channel yung pinapasukat ko sa inyo. Input, pati output. Lagi nyo set yung input natin sa 1. Pag, for example, pinalitan nyo ng 1 kHz, naging bumaba yung BPP ng channel 1, itaas nyo ulit ng 1. Hanggang ano dapat yung ma-reach for 50? Dapat Laging 1. Ito, Ah, 450 lang kasi yung kaya ng phone. Laging 1. Kasi doon ko dinesign. Laging Okay. 1 volt, One- 1 volt. 1 volt, dapat lagi yung channel 1. Bawal bumaba. Oh, bawal bumaba, bawal tumaas. Lagi nyo doon isa-set. Pag na-set nyo na doon, syempre, nakuha nyo na yung sa 60 Hz. Itataas nyo na 100. Magbabago na naman yung channel 1.
gawin nyo ulit na 1. Tapos, Lagi 1. take yung data ng channel 2. Kasi yung channel 2 yung output. For example, naging 1 kHz, naging 1.2. Balik nyo sa 1. Tapos, hanapin nyo ulit yung channel 2. Parang ang nangyayari, pag binabago nyo kasi yung kay sir kasi